Ang tagal naman ng dance instructor natin. Ang mahal pa naman ang bayad ko doon. Oo nga, ma. Naku ate, hintayin na lang natin, baka parating na yun. Magandang umaga po, ma'am. Kayo po ba yung nag-request ng private Zumba instructor? Hala ate, public yung ni-request ko. Ha? Ano pinagsasabi mo, Gwen? Teka nga, Neng. Ikaw ba yung instructor na pinadala ng GNG? Ay, hindi pa ako yun. Sandali po, tatawagin ko po si Mamita. Tita, andun na po yung mga magzuzumba. O sige, puntahan ko na lang sila. Ma, yan na ba siya? Hi mga madar, magandang umaga. Uy, saan lupalop mo naman nakuha yan? Sang lupalop? Lupalop? Ate, hindi ko naman nahukay sa lupa yan. Hay naku, Gwen. Para kang lutang. Hindi kita makausap ng matino. Ano mga madam, magsisimula na ba tayo? Para matanggal na yung mga taba nyo sa katawan? At lalong-lalo na mga tiyan! Naku, Ate Gwen, sigurado ka bang Zumba instructor yan? Mukhang kalalabas lang naman. Kalalabas na? Uy ate, bakit lang? Hay nako. Wala na tayong magagawa dyan. Tara na, mag-umpisa na tayo magsumba. Sige madam, mag-uumpisa na tayo. Saglit lang, mag-ayos lang ako ah. Mga girls, ready na ba kayo? Oo, Mamita, ready na kami. Okay, are you ready? Talagang tinutong nila yung pagsusumba nilang tatlo ah. Parang kailangan ko na rin magsumba. Ay, nakakapagod naman. Ano mga madam, nag-enjoy ba kayo? Mga ate, kailangan ko na ata ng ambulansya. Ate Gwen, kulang ka lang sa ensayo. Oo nga naman, Gwen. Mamita, tatawagan ka na lang ulit namin kapag kailangan namin magsumba ulit. Ate, magsusumba ulit tayo. Ate, parang ayoko na. Hoy, Gwen! Huwag ka naman himatayin dito! Hay naku, ma. Alam ko yung kailangan yan. Ate, ito po yung soft drinks oh. Ate, okay na pala ako. Kita mo, ma? Ganun talaga mga madam. Normal lang yan kapag punong-puno kayo ng karga sa katawan. Sige na mga madam, next time na naman. Alis na ako. Babu! Ate, hindi ko na talaga kaya. Hay naku, Gwen. Tara na nga, umuwi na nga tayo. Ate, yung soft drinks. Sige na nga, Ate Gwen, para lumakas ka. O, Emma, mauna na kami sa'yo.
Sige po ma, magpapahinga lang po ako saglit. Uy, mag-isa na si Emma dun ah. Paalis na si Tita Mitch saka si Gwen. Malapitan nga. Anong ginagawa mo? Salamat, Bibi Anjo. Ikaw kasi. Akala mo siguro sasaluhin kita, no? Kung hindi ka lang talaga cute, Bibi Anjo. Hoy Gwen, ginawa mo pa akong tagahawak ng soft drinks mo. Tara na nga, uwi na tayo. Sige tita, ingat po kayo. Hi, Bebe Emma. Anong ginagawa mo dito, Anjo? Tsaka bakit nandito ka? Alam mo ba, kanina masaya yung araw ko. Pero nung dumating ka, nasira na yung mood ko. Ang taray mo naman. Pero ayos lang yan. Lalo kang gumaganda. Anjo, hindi mo na kailangan sabihin yun. Matagal ko nang alam yun. Ikaw talaga? Ano to? Ang corny mo talaga. Ikaw talaga? Kinilig ka naman. Aray ko, Anjo. Ang sakit naman nun. Ano yun, oh? Ay, sorry! Hindi ko sinasadya! Muntik na ako dun ah. Pasensya ka na, ah. Akala ko kasi mahina lang yun, pero napalakas pala. Sorry! Ayos naman akong mahulog. Basta sa'yo. Ay, naku, Anjo, ang kulit mo talaga. Sabay na lang nga tayo magkulitan. Tara na, kami meriendahin kita. Sige. Ay, nakakapagod. Oo nga, ate. Teka nga Gwen, magbibihis lang ako. Pagdating ni Emma, tanungin mo siya kung anong gusto niyang ulam. Opo, ate. Sige. Tara na, Anjo. Merienda mo tayo sa loob. Sige. Halika, Anjo. Tuloy ka muna. Ay! Huwag kang maingay. Natutulog si Ate Gwen. Ay, tulog pala tong prinsesa. Anong prinsesa? Prinsesa ng kagandahan. Oh, nandiyan na pala kayong dalawa. Gwen, bakit natutulog yan? Naku ma, baka napagod lang po yan. Teka lang po, sigurado po ako magigising yan. Ako pong bahala. Naku, ate. Pasensya na po. Nakatulog ako. Akin na yan, ti. Sabi ko sa'yo ma eh, yan yung kahinaan niya. Hay nako Gwen, saglit lang kitang iniwan. Nakatulog ka na agad. Magluto ka na dun sa kusina. Ikaw anak, anong gusto mo ulam? Ma, gusto ko po ng lechon, adobo, tsaka crispy pata at kare-kare. Parang masarap ipares to sa soft drinks ko, ah. Bakit naman ganyan ang gusto mo pagkain? Sayang naman pagsusumba natin. Dapat yung mga masusustansyang pagkain, gaya ng bulalo, sisig, at pork barbecue, tsaka maraming kanin. Ang sasarap naman ng mga pagkain na pinag-uusapan ng mga ito. Kaso, diet ako. Sayang tong abs ko. Oo nga, ate. Ang sasarap ng mga ulam na gusto nyo. Sige po. Magluto ka na, ti. Bakit ako ang inutusan mo magluto? Di ba ikaw ang kasambahay? Dapat ikaw ang magluto. Naku, ate. Hindi ako marunong magluto ng mga ganun. Ha? Eh anong alam mo? Kumain lang po. Ano ba yan? Kaya pala puro order ang ulam natin. Kasi hindi ka marunong magluto. Hay naku ma, ako na lang po yung mag-order ng pagkain natin. Ate Gwen, alam kong kanina mo pa hinihintay yan. Inumin na natin yan. Sige, ate. Pero umorder ka muna ng pagkain natin bago natin to inumin. Ano ba namang pamilya to? Kanina pa ako nakatayo dito. Hindi man lang ako pinapansin.
Oh, Emma, inuubo ka ba? Dapat kasi hindi ka nagpapatuyo ng pawis. Dapat kanina ka pa nagbihis. Oo nga ate, gusto mo ikuha kita ng gamot? Ay, sige Ate Gwen. Oh, ayun na naman. Ma, hindi po ako yun. Baka po yung pusa sa taas. Ate Gwen, pwede mo ba akong maikuha ng gamot? Ang sakit kasi ng ulo ko. Sige ate, kukuhanan na kita ng gamot. O sige na anak, magpahinga ka na muna sa kwarto. Baka natuyuan ka ng pawis. Sige po, Ma. Hindi man lang nila inisip kung nandito ako. Kala ko pa naman magmimerienda kami ni Emma. Ayos na. Amy, anak. Gusto mo bang magmerienda, anak? Opo, Tay. Kaso, wala tayong pera. Huwag kang mag-alala, anak. Malaki ang kinita ngayon ni tatay, kaya ililibre kita ng merienda. Talaga po? Kung kaya idagdag na lang natin sa ipon natin. Ang anak ko talaga. Kaya nga nagtratrabaho ang tatay para kay Emmy. Para maging masaya ka. Sige po, kayo pong bahala. O sige anak, tara na. Oh, Mamita, ikaw pala yan. Uy, ikaw yung tinuruan ko sa Zumba. Alam mo, sumeseksi ka na. Ikaw naman, Mamita, nambola ka pa. Anak mo? Oo, ang nag-iisa kong prinsesa, si Emmy. Hello po. Ang ganda-ganda naman ng batang to. Manang-mana sa'yo, Mamita. Siyempre po, maganda po ang tatay ko. Alam niyo po, kahit maraming trabaho si tatay, maganda pa rin. Ang sipag mo pala, Mamita, no? Oo, madam. Kahit anong trabaho, pinapasok ko para sa prinsesa ko. Kahit mahirap man ang buhay, kinakaya ko para sa anak ko. Naku, naawa naman ako bigla. Ang sipag mo pala. Nasa naman ang nanay niya? Matagal na po siyang wala, kinuha na po siya ni bro. Oo, madam. Tama lahat ang sinabi ng anak ko. Matagal na siyang wala dahil sa panganak niya. Kaya dalawa na lang kaming magkasama sa buhay. Ah, ganun ba? Pag may oras ka, dumaan ka sa bahay. Bibigyan ko ng mga laruan at damit si Amy. Maraming salamat, madam, ha. Paano? Mauna na kami. Halika na, anak. Sige, mag-ingat kayo. Nakakatuwa naman si Mamita. Kahit anong klase ng trabaho pinapasok niya para sa anak niya. Wala sa klase ng kasarian para itaguyod niya ang kanyang pamilya. Ang sarap pala sa pakiramdam, lalo na kung hindi ka nawawala ng pag-asa sa buhay.